makapag-adjust siya kagad, no? Pero hindi nga maiwasan kung halimbawa ilalabas nyo ng ganyan, ano. Mga rubber tree, talagang hindi umaasenso, parang matamlay, ano. Ano daw ba problema? Dahon ay parang nakababa, no? So, yun yung problema. And ba't kaya hindi sila umaasenso, no? Dahil nga po dun sa kakulangan, hindi na-encourage yung growth nung plants, ano. Unlike nung kapag... Hello everyone! This is Sir Misinao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Well, meron pong nagtatanong sa akin, ano, kasi yung kaniraw pong mga rubber tree, talagang hindi umaasenso, parang matamlay, ano. Ano daw ba problema, no? At actually, marami na po tayong nagawang vlogs about sa pag-aalaga ng rubber tree o Ficus elastica, no? And natakil na natin yung mga iba't ibang bagay. Pero pagtuunan natin to ng pansin, no? Kasi marami yung na-overlook yung ganitong sitwasyon. Yung kanilang mga rubber tree talagang nilalagay sa loob ng bahay. At kung minsan nakikita nyo nagdudrop yung dakon, tapos parang matamlay siya, no? Ano kaya nangyayari, no? Pag-usapan natin yan sa ating pagwalay. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po maraming mga houseplants tayong mga alaga na sa ngayong panahon talaga namang nagkakaproblema tayo, no? Although sa tingin natin buhay naman sila at talagang nagsusurvive or nagtatribe na tinatawag, ano, iba pa rin yung itsura, no? Parang kulang pa din, parang sa tingin natin hindi pa rin kagandahan, ano. Isa nga po yung mga rubber tree, no? Actually po ang mga rubber tree, kaya nga tree, no, kasi puno, outdoor siya, no? At talagang nabubuhay sila sa labas ng bahay. Kaya lang po nitong pandemic talagang nauso yan, ano, na ipinapasok sa loob ng bahay at ginagawang houseplants, ano. Dahil nga po doon sa ganda, sa benepisyo, sa itsura, talaga namang gugustuhin mo, no, kolekta, no, lalo na may lumabas na iba't ibang varieties, ano. Although kayang-kaya ng mga rubber trees na ilagay sila o manatili sa loob ng bahay, may mga kinukulang pa din po, no, na requirements tulad po ng kanilang lighting requirements. At yan yung pag-uusapan natin. Kapag napansin nyo po na medyo matamlay yung inyong mga rubber tree at parang hindi talaga gumaganda, or pataas lang ng pataas ang tubo, na etulated, minsan kung saan-saan bumabaling, ang problema po niyan yung light requirements, ano. So ngayong araw na to, bibigyan ko kayo ng simple garden tips para sa mga rubber tree, no. Tara, samahan nyo ako, ikutin natin yung ating garden para maipakita ko sa inyo. Actually, napakarami po nating rubber tree, no. At masasabi ko na ito'y naparami ko na, no, yung mga kinat natin, minarkot natin, and ang dami ko na dyang rubber tree, no, na talagang makikita kayo dyan. And even doon, no, hanggang doon umabot na yung rubber tree natin, ano. Merong malalaki, merong mga ganito multi-stem na. Pero minsan kasi kapag nasa shaded part ng ating bahay, ano, or yung walang, ano, medyo problema niya is parang malungkot, ano. Ito kasi malaki na to, no, at medyo nandito sa labas, kaya okay na okay siya. Kaya lang meron tayong mga rubber tree na nakikita na ang liliit ng dahon, tapos parang yung kanilang mga dahon ay parang nakababa, no. So yun yung problema. And ba't kaya hindi sila umaasenso, no? Dahil nga po dun sa kakulangan ng light, no, hindi nila na-fulfill yung light requirements, no. Meron akong rubber tree na talagang before problemado ako, no. Kasi nung nilagay ko siya dun sa loob ng bahay, yung mga kulay talagang pumapanglawan, no. For example, itong black na to, no. Before
talagang nilagay ko to dun sa loob ng bahay. Black na black po ito nung nakuha natin, ano. Pero now itong pagka black niya ay nawala, ano. At nangyari parang naging green. Tas eventually ngayon nung inilagay na natin yung black prints na ito dito sa lugar na medyo may araw, ayan, bumabalik-balik na po yung kulay, ano. Minsan kapag halimbawa pong nasa loob ng bahay, makikita nyo ibang-ibang klase talaga yung tubo niya, no. Hindi siya ganong kagandahan. Minsan tumataas na lang, tapos parang nabuhay na lang siya doon nang walang ka-glow-glow, ano. Ugalin po natin na bigyan sila ng enough na sunlight, ano. Kung meron kayong pwesto na talagang nabibigyan ng morning sun, yan, maganda po, ano. Kaya lang po minsan kulang pa din, ano. At papakita ko sa inyo yung aking isang rubber tree na talagang inilabas ko, tapos ano kaya yung nangyari, makikita nyo. So puntahan natin tong ating rubber tree na before yan po ay nasa silong, ano. And ngayon nilabas natin, pero ang daming mga aberyang nangyari dito nung inilabas. Kapag maglalabas tayo ng rubber tree, unang-una, tingnan natin, no, medyo alalay lang kasi there are times na ang mangyayari po kapag nilabas nyo yung halaman na sanay na po dun sa loob ng bahay, naninibago, no. Ang isang ma-encounter nyo dyan is yung pagkasunog ng dahon. May times po na magkakaroon ng dilaw yan, no, at magkakaroon po ng parang sunog, no. Actually, normal yan kung halimbawang maglalabas kayo ng halaman, ano. Pero sabi ko nga, maiwasan yan sa pamamagitan po nung paunti-unti. So sa madaling salita, itong mga rubber tree kailangan po na medyo alalay lang, no, at makapag-adjust siya kagad, no. Pero hindi nga maiwasan kung halimbawa ilalabas nyo ng ganyan, ano, bilad, lalo ngayon na mainit yung panahon. May times po na ganyan yung nangyayari sa kanila, no. At eventually hindi na yan mababalik. Magkakaroon na yan ng pinaka-damage dun sa pinaka-dahon niya, at magkakaroon ng pagka-brown, no, yung kanyang dahon. So parang kumbaga peklat na tinatawag, ano. Although ito yung magandang mangyayari sa kanya, no. Kung merong pangit na nangyayari, meron namang magandang nangyayari. Ano nga ba yon? Unti-unti pong sisibol, no, yung magagandang dahon, no. Actually merong mga dahon na ang nangyayari is parang old na siya, ganyan siya, pero yung mga sumisibol sa kanya ang gaganda, no. Mas maraming sumisibol kasi kung halimbawa nandun sa loob ng bahay, parang hindi na encourage yung growth nung plants, ano. Unlike nung kapag nilabas mo, kasi nga ito nga ang nature nito talaga, dahil nga rubber tree siya, considered as puno-puno talaga, dapat po talaga naarawan, no. Yung iba sinasabi na hindi pwede yan sa initan, ano, hindi yan pwede sa lugar na tampak sa araw, na nagiging misconceptions, ano, sa pag-aalaga ng rubber tree. Dahil ito nga po, makita nyo, ako ang dami ko nang nadaanan na highway na mga may nakatanim na rubber tree, at talagang nabubuhay sila doon. Alam nyo kung ano yung nagiging problema? Yun nga pong paniniwala natin, dahil nga po dun sa nakasanayan natin na sila nilalagay na sa loob ng bahay at naging houseplants na, kapag nasanay na yung plants nyo sa ganong sitwasyon at tapos nilabas nyo, dun po nagkakaroon ng problema, no, yung pagkasunog ng dahon. Kaya tuloy ang akala nung iba hindi pwede, no, sa labas ng bahay, dahil nga po kapag oras na inilabas nila nasusunog. Sinasabi na ay nako, kasi tinampak mo sa araw, ano, or yan, nilagyan nyo sa sobrang sikat na araw. Pero hindi nila alam, ang nature talaga ng rubber tree is sa labas po ng bahay, kasi ito ay puno. So ganyan yung nangyayari sa kanya. Makita nyo yung dahon na pabuka, no, ganyan pula, ang gandang tingnan, no. Tas napaka
ganda at napakakintab ng mga dahon na lalabas na susunod, ano. So yung mga old leaves, hayaan na natin yan. Tapos pero yung mga bagong leaves, dyan tayo mag-focus dahil ang ganda po niyan kapag talaga nag-unfern, no. So yan, and marami pang ibang pag-aalaga ng rubber tree, no, kung paano siya i-markot, kung paano siya ipopropagate. Maaari nyo po yan balikan sa ating YouTube channel, ano, sa mga playlist natin, ano, yung mga requirements sa pag-aalaga ng rubber tree. So ang rubber tree nyo, kung gusto nyo po na ngayon pa lang masaling na sila dun sa lugar na medyo tampak sa araw, ilabas nyo na po, ano. Baka yan lang yung iniintay ng mga rubber trees nyo na talagang naiwan sa loob ng bahay, no. Although sabi ko nga, pwedeng gawing house plants, pero bigyan din po ng enough na sunlight para po lumabas yung mga ganyan-ganyan niya, oh. Yung mga new leaves, tapos multi branches siya eventually, kasi kapag tumatanda na yung mga plants natin or yung mga rubber trees natin, lalo yung mga unang-unang mga nakabili ng rubber plants, yan po, nagkakaroon na siya ng suloy, no, do sa kanyang mga pinaka single stem, no, at naging multi branches na siya. So yan po yung isa sa mga simple na garden tips natin about dito sa ating alagang rubber tree. So ayan mga ka-MPP, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo at nalaman nyo yung simpleng garden tips na pwede nyo gawin sa inyong mga rubber tree, lalo na po yung mga matagal nang may alaga niya na hindi pa gumaganda at parang kulang na kulang sa glow yung inyong rubber tree. Subukan nyo po yan, ano. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Salamat po ng maraming. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, na huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.